papanoorin po natin itong isang media interview galing kay Attorney Rowena Guanzon, no? Mainit na mga pahayag ni Attorney sa isang press con sa Davao City sa kaarawan po ni former President Rodrigo Roa Duterte. So meaning nangyari po ito kahapon, itong press con na ito. So sinagot po ni Attorney Rowena Guanzon ang lahat ng mga maiinit na issue patungkol po dito sa Administrasyong Marcos, sa pag-impeach ni VP Sara, sa pagmahal ng gasolina sa Pilipinas, at sinagot rin niya ang patungkol sa kanyang pagtakbo. Kung tatakbo ba siya bilang senador sa 2028, kasama ba niya si VP Sara? Yan ang ating aabangan dito sa vlog na ito kasi pa nagkikita na po itong dalawa kahapon. Okay? So yan, don't forget, like, share the video, and mag-subscribe na kayo para updated kayo lagi sa mga ganitong kwento. Okay? Ganitong mga balita. Okay. So simulan na natin. Attorney, pasok. Okay, given the time, we have anticipating some questions from our defense. Chef, you need to answer. Attorney, I would like to ask you, do you categorically say that para sa government yung paghanggap ko ng oil is a valid solution for us? Number one, they did not have a plan. Okay, there's an oil deregulation law. They deregularized, right? And then wala silang backup plan in case there's a fuel crisis, right? So walang foresight ba? Sinasabi nga ni Ramon kung gusto ng gobyerno bilhin sa amin ng petrol, okay lang man, di ba? Nako, sir, pag binili na naman ng gobyerno yung petrol, sus ko na pangungurakot na naman yan. Corruption na naman. Ang tanong dyan, naghintay pa sila na ganito kalala yung crisis bago sila mag-isip ng kung ano-anong ganyan. Ibig sabihin ni Attorney Rowena Guanzon, hindi na inisip ni BBM kung ano ang mangyari sa future. Nangyari na nga ang dapat nangyari. Tingnan nyo, si BBM ngayon, parang asong nagwala. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung hindi niya alam kung anong gagawin, bakit hindi niya na ito nakikita sa future, di ba? Ano ibig sabihin? Wala talaga. Si BBM, wala. Kasi makikita mo yung tao kung tunay na nagsiservisyo kasi po pinag-iisipan yan. Okay, naghahanda yan. Basta tunay kang may malasakit sa taong bayan, mag-iisip yan. Pero sa ginagawa niya ngayon, halatang-halata, booking si BBM na wala siyang pakialam sa Pilipinas. Yan ang totoo. Alam naman nila, BBM should have known na while he was antagonizing China, he's not gonna get anything from China. Correct. If there is a problem, hindi ba? Buti na lang itong China, hindi naman cruel. China did not invade us. Even during World War II, China did not invade us. Now, I don't know if China will sell us crude oil. Ang sinasabi ko, lahat ng mga ito, ng mga ginagawa ni BBM, catching up lang ito. Correct. Catching up. So, Pakitang tao na kuno, nagtatrabaho, kuno, magaling, matalino, pero wala. Yung mga dilawan at mga loyalista, sila lang yung mga naniniwala. Tapos, kami pa ngayon yung sasabihin yung gumising na kami? What kind of analysis is that? so the problem is not solved. Okay, nagbili ka ng crude oil sa Siberia. How long will that take to refine? And at how much? And what will you do with this transport sector na hindi na nila kaya? They used to earn 1,000 a day. Now they bring home 200 a day. Tapos ang bigas mo 67. Sobrang mahal. Anong gagawin? Hindi niya alam mo anong gawin niya. Correct. Hindi na daw siya natutulog eh. Meaning to say, kung hindi ka natutulog, nag-isip ka ng paraan, di ba? Simple lang yan eh. You will just give instruction to the different agencies of the government. Pagkatapos nun magpatawag ka ng meeting kung anong dapat gawin, give us suggestions, tapos ikaw yung mag-finalize. Kung magaling kang presidente, pero siya talaga wala. Kawawa ang Pilipino eh. Hindi na kayo lahat natutulog, di mag-resign kayo para maayos ang tulog nyo. Correct. Question from Senator. Ang kagandahan nito ni Attorney Rowena Guanzon is ang kanyang mga ang banat niya sa gobyerno, common sense. Common sense. Yan ang dapat nating iboto ng mga kind of leadership. Yung may common sense. Amenable ka ba? O okay lang ba sa'yo kung may reconciliation between Marcos and Duterte, especially VP Sara? Ewan ko, kung gusto nila yan, wala naman akong problema dyan. Basta ako, wala akong reconciliation kay Marcos. I cannot speak for President Sara Duterte. I've always been anti-Marcos, me and my family. One of the first things Marcos did was confiscate our electric plant. Grabe. I'm not just saying because we lost... In fairness, kahit si Leni Robredo ang kanyang sinuportahan noong 2028,
hindi naman niya binatiko si BP Sara. Hindi naman niya binatiko si Tatay Digong. 'Di ba? Remember? Ngayon, walang right na sasabihin ng mga dilaw, ang mga pinklawan na bakit ka na DDS. Hindi naman DDS. Siya lang ay kumakampi kung sino yung tama. Assets and all that. Even sugar, lahat. Anong ginagawa? Martial law, marami akong friends na ginahasa. Imagine that one. Marami akong kilala na na-torture. Ano yan ha? Ama yan ng ating presidente. You see, Marcos Sr. yung pinatutungkulan yan. Panahon ni Marcos Sr. 70s ako sa UP eh. So, hindi ako magre-reconcile. Bakit ako magre-reconcile sa kanya? Sabihin niya, Tony Watson, gawin kitang senador, wag mo na ako murahin. Wag na lang ako mag-senador, sir. Murahin pa rin kita araw-araw. Pag-resign ba ni Presidente Marcos mo isulto at solusyon ang ating problema? I think so, because he cannot do it anymore. Correct. Kahit nga mga bata pag naglalaro sila, di ba? Na nag-contest sila ng mga laro nila ba? Na game over ka na eh. Ako na, kay game over naman ka. Correct. Yeah, why not? So we can change the whole cabinet and put honest people there. Correct. So, mas matalino pa yan sila kaysa nakaupo dyan? Oo, mas matalino pa kami kaysa nakaupo sa inyo dyan. O, sino dyan ang sabi na mas matalino pa siya sa akin, be? Yes, okay. Why not change the cabinet? Why not let the Vice President take over? That is what the Constitution says. Why should we wait until, by golly, grabe na niyang collapse sa ekonomiya sa Pilipinas. Ya. Ito singing presidente niya, pa-picture-picture pa dito sa bridge nga dili man iya ha. Correct. Rowan Abasaro, ma'am, of IFM. Ma'am, do you think that the President should first form the economic crisis team upon hearing the war in the Middle East Oh, wala na. to alleviate the suffering of the Philippines? Kahit anong team ang gawin nila, wala nga sila eh. Wala nga number one naging problema ani. Walay kwarta ang Pilipinas. Pagpalit aning supply early on pa kay Ubos na ang pera ng Pilipinas. Pasensya na kayo dito guys ha. Nilagyan ko ng ice yung aking shoulder. private sector man ang may-ari ng fuel natin. Hindi man ito gobyerno, wala man silang safety net pa in case of fuel crisis. Ngayon pa lang nagsasuggest doon sa mga senador. Di itong si BBM kasi, masyado siyang believe kay Trump eh. Oh, tanawa. Iaway niya China, masyado siyang believe kay Trump. Oh, tanawa. Mga pro-American nga mga oil tankers, hindi makadaan sa Strait of Hormuz. Tapos, ang transaction ngayon is in yuan, not in dollars. So, there will be a the dollar will drop. The peso is also the worst. 60 pesos and 55 centavos. Lumaki yung dollar ha. Ang ibig sabihin yan pag lumaki ang dollar. Meaning to say, yung peso natin bumababa yung value. This is the worst that I have ever experienced in all my life. Grabe. And the OFWs is our poor mga kababayan nga at risk. Mga uli lang sila dire. Tanawa din nyo. Gipa uli sila ni Bongbong, libre ko nung sakay. Pag-abot dito sa airport, tanawa ninyo, nabay naglamano niya. Correct. Kay balo man mga OFW nga ikaw mangyoy kuan. Ikaw mangyoy salaan eh. Paano mo naman malalaman ng presidente kung may mag-energy crisis pala? Hindi 'yon. Kung dapat alam niya kung anong gawin niya kung may crisis. Hindi ba 14 billion ang kanyang intelligence fund? Last year pa yung away-away ng Iran at Israel eh. Kasi mag-eleksyon na naman si Netanyahu eh. O, di ginyera niya yung Iran. Yun ba history ng Iran? Di ba yan dati Persia? That was the Persian Empire. Lagi na lang yan ina-attack ng mga kalaban nila. Nandyan pa rin sila. They even had their own religion, Zoroastrianism. Attack sila ng mga Muslims. Islam na po sila. I'm just saying, sino ba ang kontrabida dito? Na ito nangyari sa atin. Kasi, ayaw naman itigil ni Trump. Oh, alam nyo naman, that the American people do not want to finance a prolonged war. That is when Trump will stop, when Congress will say, stop this war. He will no longer finance this war. The people, like Vietnam War, oppose America's participation in this war. And look at us, my friends. My father received the U.S. Congressional Gold Medal for fighting the Japanese as an intelligence officer during the war. Ang sakit ng loob ko na magdidigmaan naman uli. There are 1,000 soldiers now from Japan who have landed in the Philippines for a balikatan exercise. We have 17 EDCA sites in the Philippines. Do you think that is not enough for Iran to say, that is a risk for us? You have 17 EDCA sites.
And now you have Japanese troops on the Philippine soil. China has already sent its navy near Taiwan, which is very near us. Tama talaga, may nag-predict noon that the third world war will be, the next big war will be about oil. Will be about oil. And God forbid, madamay na naman tayo. This energy crisis, as a result of this war, is the nail on the coffin of Bongbong Marcos. He should resign. Ma'am, follow up, ma'am. Do you think that knowing that PBBM is a American affiliated to America, do you think that China will still allow us to get some oil in the country? China was, for me, has a good neighbor policy. I saw the speech of the ambassador. In fact, I met him briefly, of course, during the Spring Festival, Chinese New Year. I don't think China is like that. I think if it has oil to Ibig sabihin ni attorney is mabuti na lang mabait itong mga Chinese, no? At hindi mga yun bang alam mong may away kayo pero para bang nagtatanim sila ng galit sa atin. Hindi ganyan yung mga Chinese eh. spare, it will sell to us. Tapos kung may hiya naman si yung may hiya pa itong si BBM, dapat magpasalamat siya ng todo at magluluhod dyan. Nakakaya itong si Tariela. Si Tariela, appoint ko yan, ambassador to China. Siya magbili doon ng oil. Correct. Tingnan Si natin. Tariela making fun of the premier of China, a superpower in Asia. Tapos tungtuwa pa siya. Parang ipopromote pa siya eh. Diferensya mga ulo ng mga taong ito. Si Tariela, pinaglaruan niya yung mukha ni si Jinping. Tapos parang walang ginagawa yung administrasyon, pinuri pa si Tariela. Tingnan mo kagago nitong mga. Ngayon, ano gagawin nyo? Si Bongbong, pupunta nagiging friends na siya. Maki-friends na siya sa China lagi, kaya mo palit na siya fuel. Asa naman ka, Tariela? Inanan, ikaw may muana ba? Ikaw mag-pull sa cargo ship ba? Bibili tayo doon, tapos si Tariela ang mag-pull ng cargo ship from China to the Philippines. These people of BBM are all incompetent. Correct. They should all resign. Sige po. May question pa kayo sa mga? Yes, may hapon, attorney. Just let them. Para sa akin, kasalanan lahat yan ni BBM. Siya yung nag-a-appoint dyan sa mga taong yan eh. You're stressing me out. Yes, may hapon, attorney. Ayamaya pa din ang Edge Davao. Attorney, actually, nakakagpasa. Pero balik ko atong taymuhang walang na kulay-kulay. Oh. Balik ko dito. Pero Yeah. with you coming here, does it signify na win ko kayo? Ano ako? With you coming here, Hindi, Sara Duterte ako. Pero dilawan ako. Anti-Marcos ako. Pero Sara Duterte ako for president. Kung anong kulay isusuot niya sa kampanya, yun din ang isusuot ko sa kampanya. Pero dilawan ako. Bakit niyo ako kukulayan? Mas may karapatan pa ako dito kaysa sa marami dyan na nagsasabi na kakamping sila eh. Bakit? Makyat ba kayo sa stage? Kampanya kay Lene? Ako, makyat, no? Ilang stage? Pinakyat ba kayo doon? Hindi, no? Ako lang kaya yung party list nominee na pinakyat doon. Oh, what does that mean? Diba? Sa akin naman. Imagine kakamping po ito. Sooner or later, marami na ring mga kakamping na magre-realize niyan. Bakit si Attorney Rowena Guanzon kumakamping ngayon kay Leni Robredo, kay Sara Duterte? Na dati naman itong Leni Robredo. Maraming ganyan. Mag-iisip. May point naman si Attorney Rowena Guanzon. Because she is logical of the things around us, kung ano na nangyari sa bansang ito. At wala pong ibang leader na makapagbigay solusyon nito kundi si VP Sara lamang. Especially sa usaping korupsyon. Huwag na kayong magkulay-kulay. Isipin nyo na nagugutom. Correct. Nagugutom na mga Pilipino, kulay-kulay pa kayo. Correct. Yung mga ganyan ng mga tao, makikitid na mga utak niyan. Correct. Na, si Guanzon, dilawan yan, bakit yan nandito? Gaya ng kanina ba? May nagganon-ganon sa akin na bakit yan nandito, dilawan ka man. Pastilan eh. Nanapod ni. Ulaw ta sa Vice President, oy. There are really people like that eh. You know what? All I can say is, you can call me whatever the you like. Sara Duterte ako sa 2028. nag-usap na po kayo ni VP. Yung desisyon na yan, logical yan eh. Practical. Kasi alam niya eh. Si VP Sara ang tama. Hindi pa.